Okay po, start na tayo mga kababayan. Once again, good evening po, no? Good evening ulit sa lahat. Sa mga sumusubaybay sa atin sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Maraming maraming salamat po, no, sa patuloy ninyong pagsubaybay. At sa mga ano naman po, mga kababayan natin sa Luzon, mga viewers po natin dyan, magandang gabi. At sa mga kababayan at viewers naman po natin sa ano no, sa Visayas at sa Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. Once again po, this is John Pizania reporting from Taguig. At welcome na naman po, no, sa live streaming natin ng Sandigan News, Nothing but the Truth. At dito po sa Sandigan News, nagagalak po kaming ibahagi sa inyo, i-share sa inyo ang mga may init at mga totoong balita. At kahit sino naman po sa atin, alam na ayaw ng mga fake news. Kaya beware po. Ha? Basta dun sa mga nag-share ng fake news, wag po kayo bastang maniwala sa mga ganon. At anyway, today po is May 11, 2020. Araw po ng Lunes. Monday na naman po mga kababayan. Kumusta po kayo? At sa mga ano po, no, sa mga kababayan natin na pumapasok na, ingat po. At doon naman po sa mga sa mga kani-kanilang tahanan, ano po, patuloy lang po kayong sumunod dun sa mga guidelines natin at hindi po kami magsasawang magpaalala, no, na stay at home lang mga kababayan. Anyway, ngayon po malamang nakapag-prepare na kayo ng hapunan, ano? At handa nang makinig sa mga may init na mga balitang ihahanda namin sa inyo. Ito po, this is our day 58 under the enhanced community quarantine. At karamihan po sa atin ay hinihintay na yung magiging desisyon ng ating mahal na Pangulo para sa extension ng ECQ o ililift na po ito. Pero nais din naming ipaalala pa rin sa inyo na habang hinihintay natin ang desisyon, manatili pa rin po tayo sa ating mga tahanan. Dahil kung nakikita niyo po sa social media na parang normal na po yung kabuhayan sa mga iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Medyo nakakatakot pa rin po yun dahil hindi pa rin natin talaga alam kung ano yung kinakaharap natin, kung saan talaga siya atake. Kaya dito po kami sa Sandigan News, no, nakikiisa sa ating pamahalaan na malabanan itong COVID-19. At sinisigurado po namin sa inyo na updated po kayo sa mga may init na balita. At ito mga ano naman po natin, no, topics natin for tonight. Pag-uusapan natin ng ang COVID-19, yung mga new cases po nito, new recoveries, at saka yung mga new deaths. At ang susunod naman po yung desisyon ni Pangulong Duterte kung i-extend nga po yung ECQ dito sa Metro Manila. At ang susunod naman po, yung DOLE natin, to seek additional 5 billion cash aid for workers. At ang susunod naman po natin ay ang DepEd to allow private schools to open in June. At ito naman po ang susunod natin, yung mga lockdown naman po ng area naman ulit. Isa sa mga areas dito ulit sa Mandaluyong natin, sa Mandaluyong City. At speaking po sa lockdown, ang susunod din po natin dito, yung Camp Karingal. Nag-lockdown po sila dahil may na-test pong positive doon.
At ang isusunod naman po natin ay ang no fare hike for commuters once na lift na po ang ECQ. At ang susunod naman po natin doon ay ang weather report naman po. Okay, simulan na natin ano. Napakainit po ng balitang ihahatid nitong COVID-19 na naman. As of 4 p.m. today, naglabas po ang Department of Health natin. Meron na tayo ngayong 292 new cases. At patuloy pa rin po no, na ang pagtaas ng number of recoveries natin. Meron po tayong 75 ngayon. At ang new deaths naman po, unfortunately, meron tayong 7. At ang total number of cases naman natin sa ating bansa ay umabot na po ng 11,086. At ang total number of recoveries naman po ay umabot na ng 1,999. At ang total number of deaths naman po ay 726. Kahit na po tuloy-tuloy yung mga number of deaths, magandang balita pa rin dahil lumalayo po yung number of recoveries natin. Lampas na po ng doble kung hindi ako nagkakamali. At mga kababayan, wag po sana tayong mawalan ng pag-asa, no? At patuloy pa rin po tayong magdasal na lalong lumayo at dumami po yung recoveries na sa mga susunod na linggo para po matapos na po itong crisis na kinakaharap natin. At speaking po dito sa mga new cases, ang NCR natin, sila naman po yung may pinakamadami. At 56%, meron pong 162 new cases. At Region 7 naman natin po, yung 25% naman po nito, meron silang 74 new cases. At ang 19% naman po na kung saan naman po ito nakukuha na lugar, 56 new cases naman po. Patuloy po naming hinihiling sa inyo na makipag-cooperate pa rin po tayo sa ating gobyerno upang malabanan itong COVID-19. Hindi po talaga madali ito mga kababayan. Hindi kami magsasawang ipaalala na sumunod pa rin talaga sa guidelines. At tulong-tulong tayo dito, sama-sama tayo dito. And sinisigurado po natin na malalampasan natin at masusolusyonan natin ito. At speaking po ng COVID-19 new cases, ang Cebu City na overtake na nila yung number of COVID cases dito sa Quezon City. Ang Cebu City natin ngayon ay meron na silang total na 1,571. At ang Quezon City man po natin, meron silang 1,524. Ito pong mga highest number of cases natin in Cebu. Sa Mambaling, meron po silang 600. At Cebu City Jail, meron silang 332. At sa Barrio Luz, meron silang 194. Sa Suba naman po, meron silang 130. At sa Labangon, 127. Ito po, isang magandang balita naman regarding pa rin sa COVID-19. Ang DFA po natin records no new COVID-19 cases and deaths among Filipinos po na overseas worker. First time po itong nangyari sa atin. Ito po, number of COVID-19 cases na confirmed
ay nananatili sa 2,178. At meron naman po itong 253 na deaths. Meanwhile, dalawa naman po sa mga OFWs natin nang nakarecover dito sa sakit na ito. Bringing the total number of recoveries to 642. As of yesterday po, no? Linggo, 1,283 of the identified cases are being treated. Ito naman po yung mga breakdown na ito. Sa Asia Pacific, meron pong 147. Sa Europe, merong 412. At sa Middle East and Africa, meron pong 531. At dito naman po sa America, meron silang 193. Alam niyo po magandang balita 'yun para sa mga OFWs natin na hindi nagkaroon ng mga new cases. Sana po sa mga susunod na araw dito rin po sa Pilipinas hindi na rin po magkaroon. Hindi naman pong malabong mangyari yun, basta magdasal lang po tayo mga kababayan. Anyway, ang susunod na balita, President Rodrigo Duterte to give a decision whether or not extend the enhanced community quarantine here in Metro Manila. Ngayon na po yun. Mamaya po magdidesisyon na. Kung natatandaan po ninyo na ibinalita namin dito sa Sandigan News, noong nakaraang araw na nagkaroon ng pagpupulong ang 17 na mayors dito sa Metro Manila noong Sabado upang pag-usapan ang posible na pag-extend ng ECQ o maaari na bang ibaba ito sa GCQ o ang General Community Quarantine natin. Matapos po ang kanilang meeting na tumagal po ng 5 oras. Ang Metro Manila Council, composed of 17 Metro Manila mayors, and the MMDA presented 3 scenarios dito po sa IATF natin. Nung una po, i-extend ECQ but maximum of 15 more days na lang po. From May 16 to May 30. At susunod naman po, GCQ until whenever necessary. At ang susunod naman ay ang GCQ for NCR, but LGUs are allowed to lock down barangays if needed. Well, however, it is expected that President Duterte will have the final say kung may extend po talaga ang quarantine measures dito po sa Metro Manila. According po dito rin sa sa MMDA natin, ang Metropolitan Manila Development Authority, per General Manager Jojo Garcia, in an online press, recommendatory lang kami. Ang maganda lang, maririnig yung boses ng mga nasa ground. Kasi ang mga mayors, sila talaga yung may kabisado dyan kung ano yung nangyayari sa ground. At ito po per MMDA din, 10 out of 17 mayors ng Metro Manila are in favor dito po sa 15-day extension, yung enhanced community quarantine na tinatawag natin. Hihintayin na lang din po natin ang pinaka-desisyon po talaga. Sabay-sabay po nating antabayanan ang mamaya po ito. Okay, sumunod naman po tayo sa susunod na balita. Department of Labor and Employment to
to seek additional 5 billion cash aid for workers. Ayon po kay Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, nais ng DOLE na humingi ng karagdagang 5 billion para ibahagi sa lokal at overseas workers na pansamantalang nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. At dagdag pa niya, 1 milyon na ang na-process ng DOLE, ngunit inabutan ng shortage ng funds. DOLE also offered $200 o mahigit na 10,000 pesos para sa mga OFWs naman natin na nawalan ng trabaho. According to Secretary Bello, a total of 370 OFWs yung mga nag-apply po sa cash aid. Kung ikukumpara po natin ito sa 150,000 na initial estimate lamang po. We quote, anticipating na lahat ng nag-apply mag-qualify, kakapusin naman po ang pondo ng DOLE. Kaya we asked for an additional funds from DBM in the office of the President. At sana po ay maaprubahan ito, no, yung hinihinging karagdagan na budget ng DOLE. Kasi para po sa ating mga kababayan ito. Hindi naman po ito sa kung saan lamang. At importante po, yung nawalan ng hanap buhay, makabangon po. At ito naman po ang susunod na balita. Ang DepEd. DepEd to allow private schools to open in June, but no face-to-face learning earlier than August 24. Nung nakaraan po, no, ibinalita din po namin dito sa Sandigan News na inaprubahan ng IATF on the management of emerging infectious diseases ang rekomendasyon ng DepEd sa pagbubukas ng klase sa August 24, 2020. At hanggang ano po ito, no? Hanggang April 30, 2021. According to presidential spokesperson Harry Roque, no face-to-face classes will be allowed earlier than August 24, 2020. At ayon naman po kay Education Secretary Leonor Briones, the following learning delivery options may be used for the next school year. Ito po, face-to-face, una. Pangalawa, blending learnings. Ang pangatlo, distance learning. Ang pang-apat, ang homeschooling. At ang panghuli po, yung other modes of delivery naman. Other learning activities that will require mass gatherings such as science fairs, trading fairs, and school sports or yung mga intramurals, festival of talents, and yung mga fairs po, yung mga job fairs, it will all be canceled. Kaya sa mga estudyante po natin, konting tiis-tiis lang muna pangsamantala sa pagkansela ng mga extracurricular activities. Dahil ang maganda po rin naman dito, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng ating mga estudyante gamit ang iba't ibang paraan at habang patuloy natin na nilalabanan itong COVID-19. Ito po, no? Dumako naman pa sa susunod na balita. Another barangay in Mandaluyong will be placed under a hard lockdown. Matapos pong ipatupad ang hard lockdown sa Welfareville compound, isa na naman pong barangay sa Mandaluyong ang ilalagay sa hard lockdown. At ito po ang barangay Mauway. At kung matatandaan po natin na ang Barangay Addition Hills ay naka-lockdown simula noong May 7
At matatapos po ito sa May 13. Ayon kay Mayor Carmelita Abalos, food packs po will be provided. It will be distributed po dun sa mga residente natin na bago i-implement yung hard lockdown. Kasama na rin po dito ang amelioration para sa mga SAP beneficiaries. At ang layunin po na ilagay ang sa hard lockdown ang mga barangay sa Mandaluyong upang maisagawa po ang mass testing sa iba't ibang barangay. At kaugnay na balita din po, hiningi ni Mayor Abalos sa mga business establishments na i-require ang mga employers, ang kanilang mga empleyado, na magkaroon po ng certificate ng COVID-19 test upang masigurado na wala hong positibo sa mga ito. Kasi kung iisipin niyo po, hindi pa rin po talaga tayo pwedeng mag-relax kahit na kung wala tayong nararamdaman dahil yun po yung nakakatakot na iniisip nyo wala kayong sakit pero meron naman pala. Kaya kung maaari po magpa-test at magkaroon ng certificate na wala tayong sakit. Ito po, speaking of lockdown, dito po sa Camp Karingal natin, nag-place po sila ng lockdown ng 3 days after malaman na ang 13 personnel po dito at saka ang isang soldier na nag-test positive for COVID-19. At nagsimula po ang lockdown dito nung Sabado. At matatapos po ito sa May 12. Bukas na po 'yon. Yun po yung mga na-test na positibo dito sa disease na-isolate na po ito, sabi po nila. At also sinimulan na nila yung contact tracing para po ma-determine kung sino po yung mga nakasalamuha po ng mga infected na personnel na po natin. At additional balita naman po dito, yung PNP po natin to intensify police visibility under new normal na tinatawag. Ang Joint Task Force naman natin for COVID Shield Commander, si Lieutenant General Guillermo Eleazar, he said na ang PNP po, yung Philippine National Police, will be more visible as areas under ECQ maire-relax na to GCQ. Under GCQ po kasi, karamihan ng mga establishments will be allowed to operate. Ang ibig pong sabihin nito, more people are allowed to go out. At alam naman po natin, karamihan talaga sa atin, talagang nangangati ng lumabas ng bahay. Almost 2 buwan na po tayong nasa bahay talaga. So, pag may pagkakataon na makalabas na pumayag, sigurado po ako, karamihan sa atin ilalabas talaga. At ito po, yung mga police personnel natin to strictly implement yung basic rules. Yun po, yung paulit-ulit naming sinasabi na ang wearing of face masks at social distancing. At ang mga pulis naman po natin, at ang mga sundalo will also be on the lookout sa mga criminal elements. At syempre po, at yung mga masasamang tao na iisipin nyo na magti-take advantage sila na sa situation na to, syempre parang isipin back to normal na naman At base po dito sa data ng PNP, at least 61% nag-decline po yung crime volume natin. Recorded po ito nationwide. Simula po ito nung implementasyon natin ng enhanced community quarantine. Ang biggest decline po natin na
na itala po ito. Dito sa Luzon, meron pong 67%. At sa Visayas naman po, merong 58%. At sa Mindanao, 51% naman po. Lipat naman po tayo dito sa isang magandang balita na naman. No fare hike for commuters once ECQ is lifted. Dito po no sa Senate hearing na nangyari, ang Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o ang LTFRB, ang chairman po natin dito na si Martin Delgra said that there will be no fare hike for commuters even when lockdown eases dito sa Metro Manila. Ang layunin po nito ay para makabawi ang ating mga kababayan sa 2 buwang quarantine. Alam naman natin po no na madami ang nawalan ng trabaho at kaya kailangan po talagang makabangon. At dahil po doon, tuloy-tuloy pa rin natin i-observe ang physical distancing natin at mas kakaunti po ang sakay ng mga pampublikong sasakyan. Dahil po doon, hindi pa rin talaga itataas ang pasahe. At Delgra also said that we don't want to add burden to the commuting public. At this point in time, so LTFRB and in consultation with the Department of Transportation, decided not to increase po yung pamasahe natin in all types of transport that will be allowed on the road. So, matatandaan po natin no, na kinakailangan kumita pa rin talaga. At hindi lang po yun, kumuha rin tayo ng mga permits. Hindi naman po basta pwedeng pag na okay na, lalabas lang po tayo agad at pwede na tayong mamasada. Ang mga permits na po ito para sa mga public utility vehicles natin. At dito naman po tayo no sa balitang weather. Ang magkakaroon po tayo ng tropical depression in the next 24 hours. Ito naman po si Ambo. He will be bringing scattered light to moderate with isolated heavy rains during thunderstorms over Mindanao. At moderate to rough seas will be experienced on the eastern seaboards of eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, and Davao Occidental. Kung iisipin po ninyo na kahit papano makakabuti ng kaunti yung pag-ulan, sana naman po wag malakas kasi napakainit po nung mga nakaraang araw. At konting babala din po dito sa mga natin sa mga mangingisda natin na wag po muna tayong mangisda dun sa mga binanggit ko po kaninang mga areas dahil napaka-delikado po nitong darating na bagyo. At ito pa, may oras pa po ba? Oo, meron pa. Heads up lang po para sa ating mga motorista na simula po tomorrow 6 a.m. ng May 12 magkakaroon tayo ng oil price hike sa mga ilang oil companies natin. Tataas po ng 2 piso per liter ang gasolina at 1.90 pesos naman po per liter sa diesel. At 1.25 per liter naman po ang itataas dito naman po sa kerosene natin. Anyway, at salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin dito sa Sandigan News. At please don't forget to follow our Facebook pages po, Paki-follow, like, and share lang
Napakabilis pong ikalat ito dahil dito po sa social media natin. Ito po ang Sandigan News natin at ang Banat Pilipinas News. Ang mga kasamahan ko po dyan, sila Boss King, sila Boss Luel. Magandang gabi po no sa inyong dalawa, mga iniidolo ko pong mga host. At ang The President News naman po at mamaya mag-host din naman po ako dyan. Ang tabayanan po natin mamayang alas 9 ng gabi. At ito po, no, meron din kaming mga websites. Puntahan nyo lang po ang www.sandigannews.com at ang www.banatpilipinasnews.com naman po. At ito po, wala na po tayong oras, no? Nagpapasalamat huli ako sa pagbigay nyo ng 30 minutes dito sa amin, sa pagkinig ng mga maiinit at mga totoong balita. Once again po, this is John Pizania of Sandigan News. Nothing but the truth. Magandang gabi.